Okay, so continuation tayo ng configuration natin, no? So, nung nakaraang lessons, okay, nag-configure na tayo ng RIP. So, na-configure na natin yan. Okay? Nung nakaraan nga, naipasok na natin yung mga remote networks doon sa iba't ibang doon sa iba't ibang sa iba't ibang routing table ng mga routers natin, 'di ba? Nung doon sa dating topology natin, meron tayo ditong R1, tapos meron tayo ditong R2, 'di ba? So yung mga network dito na remote kay R2, naipasok na natin doon kay R2, doon sa routing table ni R2, 'di ba? Yung mga remote networks, naipasok na natin. And then same as yung remote network sa mata ni R1, 'di ba? Naipasok na natin dito 'yon sa kanyang routing table. And then nag-testing tayo ng ping, ng interconnectivity. So nagkaroon siya ng connections, no. Ngayon, ang i-discuss na naman natin ngayon is that ano ba yung mga pinagtatatype natin doon, 'di ba? Remember, nung doon sa previous lesson, nag-type tayo doon ng command na router rip. 'Di ba? And then next na tinype natin doon is version 2, di ba? Kung naalala nyo. Tapos, next na tinype natin doon, no auto summary. No auto summary. Tapos, yung next na tinype natin doon is yung network command na sinasabi. Di ba? Yan yung ginawa natin. Tapos, nag-show IP protocols tayo. Nag-show IP protocols tayo. Marami tayong nakita doon. Tapos, show IP route. Di ba? Show IP route or show IP route RIP. Marami din tayong nakita dyan. Ngayon, isa-isayin natin yung mga yan, no? So, isa-isayin natin, sinsinin natin, ano bang nangyari? Bakit biglaang, di ba? Bakit biglang naipasok sa routing table ni R2 yung remote networks, no? Na kay R1 sa mata niya, and then vice versa, no? So ngayon, i-demo ko sa inyo yung configuration, and then di-discuss ko pa isa-isa ano yung ginagawa nun. So punta tayo dito kay R1. Punta tayo dito kay R1, then check natin. Check natin kung may naka-configure na routing protocol sa kanya. So anong ginagawa? Show IP protocols lang yung command, di ba? Basically, wala naka-configure na RIP routing protocol sa kanya. Kung mag-show IP route tayo, makikita natin sa kay R1 is yung mga directly connected networks lang yan. Yan o, 4CL. No? At yung mga directly connected networks nga pala, mapapansin nyo, may L1, L2, L3, L4. No? Yan yung mga loopback interface. At diba kasi, dito halimbawa kay R2, ito fast ethernet halimbawa, no, fast ethernet 01, di ba? Yun yung nakita niyo topology, fast ethernet 0, 0, di ba yan, no? So itong loopback interface, parang kaparehas lang siya ng physical interface na nasa router. No, yun nga lang pagkakaiba niya, yung mga loopback is a virtual interface yan. Virtual, pero nagre-respond siya same as the physical interface. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-configure ng mga loopback interface sa susunod na lesson. Basta isipin nyo na lang yung mga loopback interface na yan is same as the physical interface. Ang kaibahan lang nila is that it is a virtual. Hindi mo yan makikita sa physical routers natin, yung mga loopback interface na yan. Pero, nagpa-function siya as same as the physical interface. Okay, nakukonfigure siya ng IP address. At ito yung mga IP address niya, no? Yung 192.168 na yan. Yan. Tsaka ito. Diba? Directly connected. Makikita niyo loopback 1, loopback 2, loopback 3, loopback 4. Okay, so configurein na natin. Mag-configure na tayo ng RIP routing dito kay R1. So, okay. So, configure. Paano mag-configure? Configure terminal, tapos router, sabi natin, RIP. Okay. Tapos, version 2. And then, maglalagay tayo ng no auto summary,
and then network. Lalagay natin yung network command. Okay, sa network command, di ba, sabi natin, ilalagay natin yung mga directly connected networks niya. So, 10.10.10.4, di ba? Tapos, network naman, lalagay natin yung 192.168.10.0. Tapos, 192.168.10.32. Tapos, 192.168.10.64. Tapos, yung network na panghuli, 193. Diba? 193.10.10.0. Okay. So, show IP. Okay, so tapos na tayo, no? Tapos na tayo. So, mag-show IP protocols tayo. Yun. Show IP route. Show IP route. Okay. So dito dun sa una, nag-show IP protocols tayo. Nung mag-show IP protocols tayo, sabi ko nga, 'di ba? Titignan natin kung nag-activate na ba yung RIP routing protocol, 'di ba? So pag tumingin tayo dito, makikita natin routing protocol is RIP. So okay 'yon. Naka-RIP routing protocol tayo. Now, may makikita tayo dito na other informations. Pero iisa-isahin ko lang muna, no? Iisa-isahin ko lang muna. So yung unang ginawa natin, ano ba ito si R1? Diba si R1? Nag-type tayo dito ng brain ko muna. Pangit eh. Ito si R1. Okay, R1. Kay R1, nag-type tayo dito ng unang command, router, diba, router RIP. Yung router RIP, ang ginagawa niyan, actually, sinasabi niya kay router 1, na, uy, router 1, gagamit tayo or pagaganahin mo yung routing protocol na RIP. Yun lang ibig sabihin niyan, router RIP. Activate the routing protocol, at yung routing protocol natin is RIP routing protocol o yung routing information protocol, paki-activate yon. Actually, yan lang naman ang ibig sabihin yung router RIP. Diba? Tapos sumunod, tinype natin version 2. Diba? Sabi natin nung mga unang usapan, yung RIP routing protocol, may mga iba't ibang version yan. May RIP version 1, may RIP version 2, at may RIP NG. Ito pang IPv6 to eh. Pero pag-uusapan din natin yan. So, dito muna tayo mag-focus. No? Sabi natin, RIP version 2. So, saan natin makikita yan dito sa show IP protocols? Okay? Sa show IP protocols, makikita natin yan dito. Ayan, no? Yan. Send version 2. Diba? Kasi, yun yung sinabi natin sa kanya na version na gagamitin niya is yung version 2. Okay? So, yan yung dito patungkol sa version. Ngayon naman, ano naman yung say ng no auto summary? No, yung auto summary naman, no, makikita natin yan dito sa remarks na to. Automatic network summarization is not in effect. No, automatic network summarization is not in effect. Ibig kasing sabihin yan, si RIP routing information protocol, by default talaga, kapag ka nakakita siya ng isang subnetted networks, no, sinasummarize nila yan, summary, no. Halimbawa dito, pansinin nyo ito itong network na ginamit natin, yung 192, dito lang, 192.168.10.0, di ba? Ang slash niya, /27, di ba? Ito ay isang subnetted network kasi siya ay isang class C, di ba? 192.168.10.0/24 yan eh.
No? Kaya lang, sinubnet natin, no? Sinubnet natin. Sana alam yung subnetting, ha? Sinubnet natin siya, kaya naging /27 siya. Ibig sabihin, itong buong range ng block ng IP address na yan, yung 192.168.10.0, sinubnet natin siya, at hinati-hati natin siya, no? Hinati-hati natin siya, gumamit tayo ng subnet mask na /27, no? Pag /27, di ba ang increment yan is 32, di ba? So 192.168.10.0 tapos .32.64, di ba? Plus 32, 96, ganun yun eh. So ito 'yon. Kaya ang ginagawa nung no auto summary, no, pag in-advertise niya, no, pag in-advertise niya yung network, itong mga network na to, itong network na to, dito kay R2, no, dito kay R2, kailangan makikita natin yung mga subnet na yan, no, kasi pagka naka-summary siya, no, kapag yung configuration natin, hindi natin nilagay ng summary o hindi natin ipinasok yung no auto summary command din, hinayaan natin siya, isa-summarize niya yung network na yun. At makikita mo sa routing table ni R2, no, ganito ang makikita mo. Mamaya tignan natin kung ano yung effect ng no auto summary tsaka yung may walang yung may auto summary at saka yung walang auto summary na configuration ng RIP. Yun yung ibig sabihin yan, ha. Yun ang ibig sabihin ng nung no auto summary command na yan. Okay? So pagka tumingin tayo, no, so okay na, no? Yung iba dito, di-discuss ko rin yan. Tatamaan din natin sa mga susunod na discussions. Pero ito lang muna yung, di-discuss ko yung router RIP, yung version, yung auto summary, tsaka yung sinasabi nating network command. Network command. Di ba naglagay tayo ng network? Tapos, itina-type natin doon yung mga directly connected network sa kanya. Okay. Ang ibig sabihin nitong network command na to, no? Kapag tina-type yung network command, is that dalawa kasi ang ginagawa ng network command eh. Burahin ko na. So yung network command, di ba dito kay R1, sabi natin network 10.10.10.4, di ba? So ito 'yon, ito muna unahin natin. Dun sa configuration ng RIP po. Ibig sabihin lang nito, yung network command kasi dalawang ginagawa niyan eh. Yung unang ginagawa kapag tina-type natin yung network command, i-advertise niya yung specific network doon sa kanilang neighbor router. Ibig sabihin, kapag tinype natin yung 10.10.10.4, ibig sabihin kung ano yung itong network na to, yan, yung una, i-advertise niya yan doon sa kanyang neighbor router. Halimbawa, so ito si R1, connected siya kay R2, no? Kung sakasakali man si R2 ay kinonfigure natin ng RIP. No, si R1, dahil naglagay tayo ng network command na 10.10.10.4, yung network address na nandito kay R1, yung 10.10.4 na yan, i-advertise niya yan kay R2. Ibig sabihin, isi-send niya yung information na yan na 10.10.10.4 kay R2. Yun yung ibig sabihin ng unang ginagawa ng network command, which is yung advertise. So advertise the network, no? Medyo mahina ako sa sa English na eh. Advertise the network specified, no? Specified on the network command. Network command. Kung ano yung in-specify natin network dito, i-advertise nyo yun. So, yun yung number 1 na ginagawa ng network command. Yung number 2 na ginagawa ng network command is that it will activate the interface wherein
etong wherein yung interface na yun belong doon sa network na in-advertise niya, no? Ano ibig sabihin nun? Ina-activate niya yung interface wherein yung interface na yon belong doon sa network na in-advertise niya. Halimbawa, sabihin natin si R1 may loopback interface siya L1, L2, and L3. L3, di ba? So, sa L1, 192.168.10.0. Tapos yung isa, 192.168.10.32. 192.168.10.64. Yan yung mga, 64, ganyan, sorry. 60, but 63, 64. Diba? Yung number 2 points, no, activate the interface, no, interface wherein yung ina-advertise na network, no, ina-advertise na network, i-activate mo yung interface na yun kung saan yung belong. Di ba nag-network command tayo ng 192.168.10.0? Di ba saan ba ito nakakabit yung 192.168.10.0 na yan, na network? Di ba nakakabit yan dito sa L1? Since na nakakabit siya sa L1, yung L1 interface, ma-activate yan. Ma-activate yan. At yung mga activated interface, no, yung mga activated interface, magsisend yan ng hello. Send hello. Sa ibang routing protocols, yung mga activated interface nagsisend ng hello. Pero since na RIP routing protocol yung ginagamit natin, etong mga activated interface na yan, nagsisend yan ng routing updates o route updates. So, yung route updates na sinesend niya is full route updates. Ano ibig sabihin yan? Kapag yung isang interface na activate, no, kasi naglagay tayo ng network command, diyan sa interface na yan, yung interface na yan, kapag nadikitan niya ng isa pang router na nagra-run din ng RIP at parehas yung version nila, yung interface na yon magsisend ng route updates. Ano ibig sabihin ng route updates? Ang isinesend niyang route updates is that yung mga routes na nasa routing table ni R1, isisend niya doon sa katabi niyang router. Yun yung ibig sabihin ng send hello, no? Sa iba kasi nagsisend ng hello yung ibang routing protocol, pero dito send updates yan. No? Kapag na-activate, no, via network command, no, ulitin ko pag nagta-type, yung tinype natin na network command, ang ginagawa nun is ina-advertise niya yung network. No? Ina-advertise, sinesend niya dun sa kanyang neighbor router, dun sa katabing router, kung anong network man yun. Diba? Yung number 2, ina-activate niya yung interface na yun para mag-send ng update dun sa kakatabing router. No? So, para magkaroon ng route exchange. So, itong si R1, since na nag-network command tayo, itong mga network addresses na to, diba? Ipinadala niya yan dito kay R2 as updates. No? As updates. And then si R2, since na-receive niya yan, titignan niya kung ano dun yung sa mga network niyan ang kukunin niya. Pero mamaya na natin yun i-discuss. So, yun lang muna, no? Yun yung tatandaan natin, no? So, burahin ko na to. So, na-gets na natin yung router RIP. Diba? Activate. I-activate mo yung RIP routing protocol. Tapos, nag-version tayo. So, doon, dinefine natin yung version 2. So, gagamit tayo ng version 2. Tapos, dito, nag-no auto-summary tayo. Kasi, kapag yung mga network, si RIP kasi by default, sinasummarize niya yung mga network into class pool. No? Kapag tulad nito, itong mga /27 na to, makikita na natin yan mamaya.
no? Pagka tinanggal ko yung auto summary. Basta ang ibig lang sabihin niyan, sinasummarize niya itong network na to into one route updates. Magiging 192.168.10.0 yan pag in-advertise. Pagka ginamit natin itong no auto summary, ma-advertise siya as individual. Pero pagka hindi natin yan tinype, ito ang ibibigay niya. Makikita natin yan mamaya, no? At yung next doon is yung network command, di ba? Network command. So sabi natin yung network command, kung unang-unang ginagawa niya, ina-advertise niya kung ano yung network na inilalagay natin after ng network na name. So kung ano yung nilagay natin dito, yun yung i-advertise niya dito sa kabilang router kapag ito ay na-configure din ng RIP routing protocol. And then yung number 2 na ginagawa ng network command, ina-activate niya yung mga interface na yun. So itong interface na to, L1, L2, L3, L4, ibig sabihin yung loopback interface yan. So yung mga loopback interface niyan, ina-activate yan. So pag na-activate yan, nagsisend yan ng updates. So yan yung reason behind bakit nakakatawid yung mga directly connected network ni R1, no? Yung laman ng kanyang routing table, bakit nakakatawid papunta kay R2? Dahil doon sa network command, na-activate siya. Okay? So, ngayon, ano pa ba? Balikan natin mag-show IP protocol siya. Show IP protocols. Okay. Etong ano pa ba hindi discuss ko sa inyo? Yun lang muna, no? So yung RIP routing protocol na active, naging active siya, no? Active yung RIP routing protocol. Tapos yung version 2, dun sa configuration natin, nakita natin yun. Tapos yung network command, ito yun, mga ina-advertise yung network. Ayan, no? 10.10.0, ito yun. Yung RIP routing protocol, di ba, sabi ko sa'yo, sinasummarize niya. Tingnan mo, 10.10.10.4 yung in-advertise natin, di ba? Pero, sinummarize niya into classful 10.0.0.0. Kasi ito, class A kasi yan eh. Sana alam yung sinasabi ko, Class A. Ginawa natin, class C, no? Ginawa natin class C yan eh, /30. So, tapos ito, 192.168.10.0. Ito yun, no? Sinummarize niya rin. Kasi ito ay classful. Ito kasi subnetted tong network na to. So mayroon siyang isang classful address which is ito yun, 192.168.10.0. Tapos itong 193.10.10.0, ito yun. Hindi na siya masasummarize kasi sakto siya. Classful /24. Diba? Ano yung mga classful? Diba? /8, /16, tsaka /24. Pagka hindi dyan nagpo-fall, diba? Si RIP, matik yan, sinasummarize niya yun. Diba? Pag nag/17, /18, mga subnetted kasi yan. Okay? Okay, so ano pa? Next natin natitignan, kasi ang objective natin, diba? Kaya tayo nagko-configure ng RIP routing protocol is that yung routing table dapat ng mga router natin is automatically nagkakaroon ng routing entry patungkol doon sa mga remote networks. Diba? So, tignan natin anong nangyari sa routing table ni R1. So, paano tinitignan yun? Show IP route, diba? Show IP route. Pag tumingin tayo sa show IP route, parang walang nangyari, no? Walang nangyari. Walang pumasok na remote network sa routing table ni R1. Bakit? Kasi, pag tumingin tayo, sino pa lang ba yung router na kinukonfigure natin? Si R1 pa lang naman. No, si R2 hindi pa natin siya kino-configure to run RIP, kaya wala pa siyang katsukaran. Diba? Wala pa siyang kachismisan, kumbaga. No? Wala pang magmamarites kay R1. Diba? Wala pang magmamarites kay R1 about do sa mga remote network sa kanya. Kasi wala pa siyang router na pwedeng pagmaritesan. Mga chismis ba? No? Yun, no? So para kasi maipasok sa routing table ni R1 yung mga remote network sa kanya, yung mga remote network na hindi niya alam, kailangan may mag-chismis sa kanya nun. Kaya lang, since na wala pa siyang kachismisan, diba? Wala pa siyang kamaritesan, no?
Wala pang nagmamarites sa kanya. Kaya wala pang pumapasok sa kanyang routing table about dun sa mga remote network. Na kung titignan natin, ito yun eh. Remote network yan ni R1 eh. Kaya lang, since na hindi pa configured si R2, wala pa siya nakukuha ang chismis. Okay. So ngayon, ang gagawin natin, configure natin si R2 para makapag-chismisa na silang dalawa. No? Para mayroon ng maimamarites na mga remote networks. So punta tayo kay R2. Tayo kay R2. So, punta tayo kay R2. O, ganun pa rin. Diba? Magko-configure tayo. Enable, configure terminal. Tapos, pag configure terminal natin, nirarun natin yung router RIP. Diba? Ganun yun eh. Tapos, version 2. Tapos, no auto summary. Tapos, ipasok natin yung remote net. Yung directly connected network ni R2. So, ano ba yung directly connected network ni R2? 195.20.20.0 tapos network 196, diba? 196.20.20.0 tsaka network 197.20.20.0 and then yung network network 10.10.10.0. Enter. Control Z. So ngayon tignan natin show IP route. Show IP protocols muna tayo. Nag-run ba yung RIP routing protocols kay R2? Ayan, tignan natin So sa R2, nung ma-configure na natin yung RIP routing protocols, ayun sabi niya, routing protocol is RIP. Diba? Nag-type tayo ng version. So, version 2. Diba? Tapos, nag-type tayo ng no auto summary. So, kaya sabi niya dito, automatic network summarization is not in effect. So, ibig sabihin, hindi, yung mga network na to, pag sinend niya, hindi yan nakasummarize. So, makikita natin yan mamaya, no? Tapos, ano ba yung mga network na in-advertise niya? Ito, 10.10. So, 195.20.0, 196.20.0, at 197.20.0. Okay? So, yan muna, no? Ngayon, tignan natin yung routing table ni R2. So, since na kay R2 tayo, tignan natin yung routing table ni R2. Show IP route. Ayan. Wag na lang. Show IP route RIP na lang, no? Para, kasi nakakagulo pa yung iba eh. Show IP route RIP. Okay. Dito sa show IP route RIP, ito yung ibinigay na routing table ni R2. Ito yung routing table ni R2. Diba? Malalaman natin na RIP yan kasi mga R. Diba? RIP routing protocol yan. Ngayon, tignan natin. Ano yung mga remote networks na napunta kay R2? Ito yun. 192.168.10.0. Ito yun. 192.168.10.32. Ito yun. 192.168.10.64. Ito yun. Diba? Tsaka yung 193.10.10.0/24. Ito yun. Dito sa taas, makikita nyo, yan o. Yung 192.168.10.0/27, diba? Naka-subnet kasi siya eh. So, yung subnet niya is yung unang subnet niya is 192.168.10.0, yung pangalawang subnet niya 192.168.10.32, and then 192.168.10.64/27 yan So, sana alam niyo kung paano yung subnetting, no? Tsaka yung pag BLSM. BLSM yan eh. Tapos, yung isa, hindi naman siya na subnet, original pa rin siya, /24, 193.10.10. So, ibig sabihin, itong mga networks na to, pumasok automatically dito sa routing table ni R2. Ayan na, nakikita natin. Ngayon, pag tinignan natin yan, may makikita kayo dito na, ganyan, di ba? 120/1. Ano ibig sabihin yan? Itong 120, di ba? Ito yung sinasabi natin dun sa una nating lesson, yung
administrative distance, no? AD. Ito yung path believability. So, si RIP, diba, yung RIP routing protocol natin, 120 yung kanyang AD. Kaya makikita nyo, 120. Etong 1 na to, diba sabi natin dyan, metric yan. Metric. Ibig sabihin ng 1, since na si RIP ay gumagamit ng metric na hop count, diba, yung sabi natin dyan, ilang routers ba ang tatalunan ni R2 para marating niya yung network na to? Diba? So, yung hop count, yan yung number of routers na tatalunan ng data packet mo para makarating ka dun sa destination. So, sa mata ni R2, para mapunta itong mga remote network na to, sabi niya, 1 hop count, 1 hop count, 1 hop count, 1 hop count. Kasi, totoo naman, mula dito kay R2, pag ipapadala niya yung data packet papunta dito sa mga network na to, isang hop count na yan, isang talon. Pag talon niya dyan, nandun na. Yan, ano. Tapos ito naman, yung BIA, pansinin nyo, BIA 10.10.10.5. Ito, anong tawag dito? Ito yung next hop IP. Diba? Next hop IP. Ayan o, yung next hop IP niya ito. So, ibig sabihin, kung si R2 magpapadala ng packet dito sa mga network na to, ang next hop IP niya ito. Di papadala niya sa next hop IP niya sa 10.10.10.5. Diba? Sa IP route, diba, pagka dun sa ano, kung napapansin nyo, o kung natatandaan nyo yung static route natin, diba? Dalawang type ng static route config natin eh. Next hop IP, diba? Next hop IP, tsaka yung sa exit interface. Diba? Mamimili ka dito, pwede bang next hop IP or exit interface? Kay RIP routing protocol, nandito na yung next hop IP, at nandito rin yung exit interface. Ayan o, serial 0/0. Ito yun o. Sa serial 0/0 ni R2 niya palalabasin. Diba? Ito yung exit interface. Ay, no, sorry. Ito yung next hop IP. Ito yung exit interface. Diba? And then ito, itong gitna na to, ito yung time. Kung gaano nakatagal sa routing table ni R2, itong routes na to. Diba? 7 seconds. So pagka limba yan, mag-show IP route trip ako, magbabago yan. Show IP route trip, 25 seconds na. Diba? Nagbabago siya. Yung gaano katagal nasa routing table ni R2 etong mga routes na to. Okay. So I hope na nakita niyo na, no, na naiintindihan niyo na. So bisitahin natin yung routing table naman ni R1. Tingnan natin ano naman ang laman ng routing table ni R1. Yung kanina, ito yung laman ng routing table ni R1, ayan. Tingnan natin ngayon ano yung laman ng routing table ni R1 kapag lang show IP route tayo RIP. Ayun. Nagkaroon na rin siya ng information about dun sa mga remote routes sa kanya, no? Actually, itong mga remote routes na to, ito yung mga remote sa kanya, no? Na nandito sa na alam ni R2. So, ito, yung 10.10.0, no? Ito 'yon. Isa. Tapos 195.20.20.0, ito 'yon. Tapos 196, ito 'yon. Tapos 197, ito 'yon. Okay? Yan yung tawag nito. Yung mga remote networks ni R2 na ipadala na natin kay R1. So kapag magpiping tayo dito kay R1, no, from R1 perspective, ipiping natin yung remote network. So ping 195.20.20.1, may reply yan. Okay? So yun yung natin, yun yung tawag nito, detailed na initial discussion natin about dun sa
result ng configuration natin ng RIP routing protocols. Marami pa tayong i-discuss na mga bagay-bagay patungkol dito kay RIP routing protocol, pero ang madadaanan pa rin natin naman yung iba doon, pero ang gusto ko lang talagang ma-focus is that yung process why paano napunta sa routing table ni R2 or ni R1 yung mga remote network sa kanila. So, ang ginawa kasi natin is inactivate natin si RIP. Then, nag-create tayo ng kung anong version ng ipaparan natin. Then, nag-auto summary tayo. No auto summary. And then, tawag nito, define natin yung network command. No? So, network command. Ngayon, ang titignan natin, ano ba yung no auto summary? Kasi, di ba, nung tinatype ko yan, nung auto summary, so punta tayo dito kay R1, show IP route tayo. Kung natatandaan nyo, naglagay tayo ng no auto summary, no? Dito kay R1 configuration. Kaya nung in-advertise ni R1 itong mga network na to, wala. Kaya nung in-advertise ni R1 itong mga network na to, na-receive yan ni R2 eh. So, nung ma-receive siya ni R2, ang naging itsura niyan, di ba? Hindi naka-summary itong network na yan. Hindi siya naka-summarize. Di ba? Hindi siya naka-summarize yung network na yan. Ayan, nakikita natin yung breakdown eh. Di ba? Ngayon, pagka binago ko yung config, no, instead na no auto summary, ibabalik ko siya sa config na hindi siya nag-automatic summarization. Ganitong gagawin ko dyan, router RIP, sasabihin ko auto summary. Ibig sabihin, isa-summarize niya yung network na i-advertise niya. Ngayon, titignan natin ano ang itsura ng routing table ni R2 kapag naka-activate yung auto summary. No? Kasi pag tinignan natin yan sa show IP protocols, ang sabi dito, kanina is not in effect, di ba? Dito, pagka tinype natin yung auto summary, sabi niya, network summarization is in effect. So, meaning, pag in-advertise niya itong network na to, isa-summarize niya yan. Ngayon, titignan natin si R2, ano ang itsura ng routing table ni R2 kung nakasummarize itong mga network na to. So, ito tignan nyo yung routing table ni R2 Ayan ang itsura ng routing table niya. Diba? Ngayon, tignan natin. R2, ano ang itsura ng routing table mo? Ito, nasa na yan? 192.168. Yun. Kailangan ko lang matagal kasi yung pag-uusapan din natin yung routing updates niya ni R2. Medyo hindi automatic na nag-updates. So may kinalaman yan sa auto updates. Kaya binibilisan ko yung oras para makita natin yung So ayan, router RIP, ito. Tingnan mo ang nangyari. Ayan sinummarize niya yung network. Ilan ba dapat na network makikita natin kay R1? 1, 2, 3, 4 dapat yun eh. Kanina 4 yung RIP routing protocol dito. 1, 2, 3, 4. Etong na to hindi, wag yan. Kasi ba yun? Ito yun 4 yun eh. Ito yung original yan eh. 1, 2, 3, 4, diba? Ito yun eh. Diba? Yan eh. Noong naka-no auto summary tayo. Pero nung nag-auto summary tayo, tignan nyo naman kung ano nangyari. Naging dalawa na lang kasi yung 192.168.10.0 sinummarize niya into a class pool network which is 192.168.10.0/24. So itong tatlo na to naging 192.168.10.0/24 na lang.
no? Hindi tulad nung una na yan ay 192.168.10.10.0/27 yun eh. Yun yung effect ng no auto summary. Pero babalikan din natin yan sa mga susunod na na lecture. Basta ang importante muna ngayon, no, ang importante muna ngayon na maintindihan natin is that ano yung naging epekto nung mga tinype natin dun sa initial configuration ng RIP routing protocols. Okay, so marami pa tayong pag-uusapan dyan. So sa ngayon, yun lang muna, no? Unti-untiin natin. Okay? So I hope na may natutunan kayo ngayon, no? May naintindihan kayo dun sa pinapaliwanag ko kung paano yung configuration natin ng RIP routing protocols, no, nagkaroon ng effect doon sa ating mga routers such that na yung mga remote networks sa kanila naipasok natin sa routing table ng mga routers natin. 'Di ba? So ayun, naintindihan niyo na. I think mag-move forward na tayo sa next topic natin. Dikit-dikit yan eh. So I think medyo mahaba-haba itong usapan na to tungkol sa RIP. So hanggang dito na lang ulit yung ating tutorial. So tulad lagi ng paalala, pag may natutunan, may naintindihan, huwag kalilimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng video na to. Okay? So hanggang dito na lang.